tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa ascites. So pag sinabi hong ascites, ibig sabihin ho may accumulation ng fluid sa peritoneal cavity. So ibig sabihin ho may abdominal swelling. So may tubig ho sa tiyan. So lumalaki ho ang tiyan. Paano nyo ho malalaman na lumalaki ang tiyan? Magsukat ho kayo ng tape measure sa level ng umbilicus, sa level ho ng pusod. So, para malaman nyo kung lumalaki o hindi. So, siyempre, kung nakapantalong kayo, sisikip. At pag pinercast nyo ho yan ng daliri, ang tunog ho bloated, hindi flat. Ang tamang tunog ho ng ating abdomen, flat. Isa ho sa pinaka-common cause ho nito, cirrhosis pa rin ho ng liver. Yan ho ang pinaka-most common cause wherein ang liver ho nagkakaroon ng scarring na nag-i-impair ho ng blood flow. And nag-i-increase ng pressure sa portal vein, yung atin hong portal hypertension, portal system. Bukod ho sa cirrhosis, di ho ba bago kayo makarating sa cirrhosis, normal liver, stages of liver disease, normal liver, fatty liver, liver hepatitis, saka pa lamang ho liver cirrhosis. So malayo-layo pa ho. But kaya nga ho, sinasabi ko sa inyo, fatty liver pa lang ho, i-reverse na po. Wag na hong paabutin sa liver hepatitis and liver cirrhosis. Kasi ho, ang liver, isa ho yan sa bago magkasimptomas at bago tumaas ang mga laboratory result, late na ho, 80 to 85% already happen. So, ganun po. So, hindi nyo pwedeng asahan na yung SGPT, SGOT nyo normal pa. Everything is okay. Halimbawa, manginginom kayo. Tuwan-tuwa pa kayo dahil normal pa naman yung SGOT, SGPT. Isipin nyo, okay lang uminom. Normal pa nga ang mga liver function test ko. Di po ganun. 80 to 85% damage bago ho tumaas yung mga yan. And another cause of having ascites, yung may mga heart failure. Yung reduce ang cardiac output leads to fluid build-up in the body, including the abdomen. Sa heart failure ho, pag nagpump ang puso, wala na hong lakas. So, yung heart ho, lakas na siya, pero wala na hong force. Kaya ho, nagbi-build up ang fluid sa katawan. Kasama na ho ang abdomen. Ito ho, kadalasan meron ding edema sa ankle and sa lower leg. Bakit ho nauuwi sa heart failure ang pasyente? Yung mga may walking pneumonia, walang symptoms, so hindi nagamot, tatawid ho yung mikrobyo from the heart patungong puso. Yan ho, acute heart failure ho yan. Ibig sabihin in just days or weeks, sinira niya yung puso. Kaya nauwi sa heart failure. But yung mga chronic na cause ng heart failure, yan po yung mga high blood, ang mga denial sa BP nila, na ang dialogue ho niyan, sa bahay okay naman, sa bahay 120/80 ako Bakit ho dito lang tumaas ang BP? Yan ho ang tape recorder ho yan. Yan ho ang dialogue paulit-ulit ng taong ayaw aminin na siya ay high blood. So, ibig sabihin, lalaki ho sa simula yung heart muscle. Siyempre ho, pag nag-enlarge yung heart, cardiomegaly, so bibigat din ho siya. So pag mabigat na ho siya, hirap na ho siya lalo mag-pump. Mauuwi ho yan. Masisira yung heart muscle. Mapupunit ho yung mga smooth muscle, pati ho yung valve masisira. So, heart failure na po. Kumbaga, yung mga damit, may mga tas-tas na. Paano mo pang tatahiin uli yun pabalik sa normal? Tandaan nyo ho, ang puso, pag nasira, irreversible. Hindi na ho maibabalik. Unlike the liver, yan ho ang kagandahan sa liver. Liver, nakaka-cell repair ho ang liver. Wag lamang doon sa permanent cirrhosis na po, wherein permanente na ho yung mga peklat at fibrosis. Ayan ho. Tandaan nyo, regalo sa denial sa BP, heart failure. So, pwede ho kayong masiraan ng puso sa hindi pag-inom ng maintenance. Wala hong masyadong side effect ang pag-inom ng maintenance. Tanggalin nyo ho yan sa isip ninyo. Yung mga denial sa BP, alam nyo naman kung sino kayo. So, magbagong buhay na. And kidney disease, yung mga impaired ho ang kidney function, yung may mga CKD can lead to fluid retention. Kasama ho ang abdomen. So, kung may CKD, pwede rin ho magkaroon ng ascites, tubig sa abdomen, hindi lamang ho sa binti at paa. Pwede ho sa tiyan. And of course, yung may mga cancer.
So, malignancies sa abdomen can also cause fluid to accumulate. May mga cancer sa loob ng abdominal cavity, liver, spleen, pancreas, pwede rin yung mga sa ovary. Anything in the peritoneal cavity can also cause ascites. Now, ano ba ang simptomas ng taong may mga ascites? Siyempre number 1, lalaki ang tiyan, abdominal swelling, and siyempre discomfort, feeling mabigat, feeling bloated. Siyempre rapid weight gain. Siyempre bibigat kasi hindi normal na pagtaba, manas po. Shortness of breath, kapos sa hininga due to pressure on the diaphragm. Reduce ang appetite and early satiety. So, madali mabusog at wala gana kumain. Siyempre kasi bloated, busog agad kasi may fluid. And of course, sa physical examination, sa percussion pa lang nakaka-detect ng fluid sa abdomen. May technique ang doktor dyan sa pagtatap sa abdomen para malaman kung fluid ang laman kahit wala pa CT scan and MRI. Imaging, kita yan sa ultrasound, kita rin yan sa CT scan. It can confirm the presence and extent of fluid. Now, kung gusto ng CT scan, please, huwag kayong magpalagay ng contrast media or dye because it is toxic to the body and makakadagdag pa yan sa paglalason ng inyong katawan. Normally it takes 3 to 4 days para yan mailabas ng ating katawan. Parasynthesis, procedure ito wherein needle ay ginagamit to extract fluid for analysis. Siyempre, malalaman, determine yung cause. Pagkukuha ka ng fluid, para sa baga, torasynthesis. Ito naman parasynthesis sa abdomen. Now, of course, treatment, isa sa pinaka-basic treatment, whatever is the cause, diuretics, pampaihi. Tulad ng spironolactone and furosemide can help to remove excess fluid. Now, anong kaibahan nitong dalawang to? Spironolactone, potassium sparing. Ibig sabihin hindi sasama ang potassium sa ihi. While ang furosemide, sasama ang potassium sa ihi. At syempre it will cause muscle cramps pagka nagkulang sa potassium at you feel weak doon sa upper and lower extremities. Magtataas ka lang ng kamay mo, mangangalay ka na. At meron pa rin isang klase, yung diamide K, furosemide yan, pero may kasamang potassium. Kasi ang furosemide, hindi siya potassium sparing. Lalabas ang potassium, pero may kapalit. May kasama na siyang potassium. Unlike ang spironolactone, wala siyang potassium but ipe-prevent niya na sumama sa ihi ang potassium. Yan, 3 klase yan na diuretics. Parasynthesis, pagka sobrang bilis na kasi ng accumulation ng fluid, hindi na kaya sa paihi-ihi lamang, direct removal ng fluid from the abdomen. So, syempre may needle yan. Parang syringe, kukunin yung tubig. Pag mabagal pa okay ang diuretics, pero pagka sobrang bilis na, di na mahahabol. Sobra nang lalaki yung abdomen. Dietary changes, siyempre magbabawas ng salt intake, yung maaalat, kaka-imbibe yan ng water para ma-minimize ang fluid retention. Treating underlying cause. So, kailangang malaman ano ba ang pinanggagalingan ng tubig sa abdomen. Ito ba ay galing sa cirrhosis, galing ba sa heart failure, galing ba sa damaged kidney, or galing ba sa cancer? Kailangan yun ma-address. Hindi pwede yung tanggal ka na lang ng tanggal ng fluid. Then hindi mo inaalam saan nang gagaling. Walang katapusan pagpatanggal ng fluid yan. Para kang naka-band-aid treatment lamang. Now, of course, ascites, actually, complication na nga siya ng may liver problem, may heart problem, ng may cancer, ng may kidney damage. But still, ascites per se can still cause complication. Komplikasyon na siya, pwede pa magka-komplikasyon uli. It is often caused by gut bacteria na nakakapasok sa peritoneal cavity. So, infection. So, ang symptoms, pwede mag-fever ang pasyente, karoon ng abdominal pain, and worsening ascites, lalo lumalaki ang tiyan. So, ang tawag dyan, spontaneous bacterial peritonitis.
Ito ho ang common at serious infection ng ascitic fluid, being infected by gut bacteria. Yun ho bang yung E. coli? Minsan ho ang E. coli sa colon, natural flora siya. But pwede rin hong maging pathogenic ang E. coli kung napunta ho sa peritoneal cavity. E. coli itself can cause infection. Abdominal discomfort and pain. Because of the significant abdominal swelling leading to pain and discomfort, kasi yun put ng pressure sa diaphragm, leading to shortness of breath. Difficulty of breathing due to pressure sa diaphragm. Siyempre, may tubig. O edi maiipit ho yung pag-inhale, exhale sa diaphragm muscle. So, ang may ascites kapos ang hininga. Respiratory issue. So, increase ang abdominal pressure na magpupusyo sa diaphragm and lungs, causing worsening pa ho ng breathing difficulties. Hydrothorax, yung fluid ho galing sa abdomen, makaka-migrate ho siya sa chest cavity. Magkakause ng pleural effusion, fluid accumulation sa baga. So, pwede hong magkatubig sa baga. May tubig na ho sa abdomen, magkakatubig pa ho sa baga. Electrolyte imbalance, yung diuretic ho, that is used to manage ascites, pwede hong mag-cause ng imbalances sa sodium, potassium, and other electrolytes. So, leading to complication tulad ng dehydration or heart arrhythmias. So, nangyayari ho ito sa furosemide kasi nga ho, hindi siya potassium sparing. Kaya ho, minsan gumagamit ng spironolactone kasi ho, potassium sparing. Hindi ho sumasama ang potassium sa ihi. Kasi nga ho, pag sumasama, pwede hong mag-imbalance ang tao. Pwede hong magkaroon ng deficiency sa potassium level. Hindi lamang ho potassium, pati sodium. Kaya lang ho, nauuna na magkaroon ng kakulangan sa potassium bago ho sodium. Kaya hindi rin ho pwede yung matagal naka-diuretics. Kung naka-diuretics dapat naka-monitor sa electrolytes. Abdominal wall hernias. So, dahil ho sa increased pressure galing ho sa ascites, so pwede ho magkaluslos sa abdominal wall dahil sa pressure. Increased risk ng bleeding. So, kung ang cause ay cirrhosis, yung portal hypertension galing sa ascites, pwede ho kasi yung mag-bleed sa esophageal varices. And pwede ho kasi yung mag-cause ng rupture and cause ng GI bleeding. Kaya ho medyo massive. Kaya ho mag-ingat. Kadalasan ho kasi ang may cirrhosis, may esophageal varices, pamamaga ng mga vein sa esophagus that will cause rupture later. And pwede rin ho magkaroon ng nutritional deficiencies, kaya ho naapektuhan ng appetite, wala hong gana ang may ascites. Actually, kahit walang ascites, kung may cirrhosis, wala hong gana talaga. And ayan, pwede hong mag-lead yan sa malnutrition. So, ang may cirrhosis usually payat kasi walang gana yan kumain. Pwede rin hong maging cause ang peritoneal tuberculosis. So, ayan, TB ho ang root cause. Pwede rin mag-cause ng autoimmune hepatitis, wherein yung immune system, inaatake niya yung sariling liver cell. Pwede rin hong magkaroon, pwede rin ho, hindi lang lahat payat, excessive weight. Due to ito, siyempre maga, increased weight. Alcohol abuse, siyempre ho, pagka-chronic, alcoholic kayo, excessive alcohol use can lead to liver damage and cirrhosis. Nakukuha ho ito minsan din lahi-lahi din yung genetic condition. So, pagka ho may sakit sa atay at sa mga ugat, namamana po yun. And certain drugs, long-term use ng mga medication tulad ng corticosteroid or chemotherapy agents also can contribute to fluid imbalances. Tandaan nyo, ang corticosteroid, hindi ho pwede kasi yung matagal. Kasi ho, napakarami ho niyang side effect. Wala hong taong makakarating sa ascites, lalo na kung galing sa liver cirrhosis, sa tao hong regular na nagdi-detox.
program. Sa detoxification program ho natin, unang-una hong nalilinis ang liver, gallbladder. So, hindi ho colon lang, abot ho ang liver, gallbladder. Ilalabas nyo ho yung mga bato sa abdo at bato sa loob ng atay na meron sa taong may fatty liver. Hindi lamang po alam, akala taba lang kasi fatty liver. Pati ho ang kidney, pati parasite and chemicals na aalis po. So, hindi ka mauuwi sa fatty liver or magagamot ang fatty liver mo, lalo na hindi na ho kayo magpa-progress sa liver hepatitis, lalong hindi na ho kayo mauuwi sa liver cirrhosis para magkaroon ng ascites. Just do the ideal every 3 months detoxification and blood cleansing program. Malayong-malayo ho kayo sa ganyang problema. And blood cleansing, it will clean your blood from germs, chemicals, it will improve your circulation. So, magkakaroon kayo ng 7 times delivery ng oxygen and nutrition from head to toe. Still, detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months and vector scan twice a year. Now, yung atin hong soap, 5+1, look for IV anti-aging soap, IV whitening soap. Yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. At Tanong ni 5097, okay po ba sa diabetic ang Anlin, Bear-Brand Adult Plus, Ensure at Boost Optimum? okay, so lahat ho ng tinanong ninyo ay milk. So actually, hindi lamang ho sa diabetic patient, but everybody 26 years old and above, hindi na ho advisable ang milk. Kasi ho, ang milk, mucus former. So actually, kung cow's milk ho yan, ang calves, yung mga batang animal, meron ho silang 5 stomach. So, kaya ho, kailangan nilang maging mucus former. So, hindi naman, isa lang ho ang stomach natin. Kaya ho, hindi intended yan para sa tao. Kaya ho, ang effect sa tao ay mucus former. So, saan ba tayo may mga mucus? Yung atin hong mga secretion sa lungs, sa nose, sa respiratory system, mas lalo hong dadami ang plema, sipon. Kaya lalo na kung meron ho kayong mga phlegm and secretion, pasintabi ho sa nagmimerienda. And pati ho mucoid plaque natin sa colon. So, sa colon ho natin, fecal matter plus mucus, makaka-form ho tayo ng parang clay. So, na yun ho, kukulapol sa gilid ng ating colon. So, titigas ho yun. Kaya yung caliber ng stool natin, pagtagal, maliit na ho. Maliliit na yung pupo. Nagiging yun, suitable for parasite to live. Kuhanin niyo ho ang sustansya, not from milk, but from whole food. Fruits and vegetable, no? Nutrition-wise, okay, but may konting mali din po doon. Aside from acidic ho ang milk, mucus former pa ho siya. Kung long-term ang pag-uusapan, yun nga ho, mucus former siya. So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.